Ang huling pulong ng climate change sa buong Germany, ng buong daigdig, ay nagpanukala tayong magkaroon ng malalim at maagahang pagputol, deep and early cut ng carbon dioxide ng mga industrial na bansa. Hinihingi natin na kung maaari magputol sila ng 40% matapos ang 5 taon buhat sa 2012 na siyang katapusan ng huling kasunduan. Ngunit tayo man ay kailangang magpakita ng ating pagkakaisa at pagkikiisa sa buong daigdig. Kaya dito sa ating bayan, pinamumunuan ng ating Pangulo, nagkaroon tayo ng Carbon Cutting Coalition. We're at war against climate change. And we must go on a Carbon Cutting Coalition against climate change. Marahil ang pinakamabigat, pinakamatindi at mapanganib na suliranin ng daigdig ay ang global warming at climate change. Buhat nung tayo gumamit ng makina nung nakaraang 200 taon at ang ginagamit nating panggatong ay carbon o coal, tuwing tayo nagsusunog ng mga panggatong na yan ay nagbubuga ang ating mga makina ng buong sangkatauhan ng nakaririmaring na carbon dioxide at other greenhouse gases sa himpapawid. Dahil sa matinding pagkapal ng carbon dioxide, ang tinatawag na greenhouse gases, nabago ang panahon. Uminit ang panahon at naging sanhiya ng matitinding bagyo, matitinding pagbaha dahil sa pagkatunaw ng yelong nakaimbak sa North Pole. At kapag nagpatuloy yan, sa darating pang 40 taon, aabuti natin yung tinatawag na irreversible climate change. Kaya ang buong mundo ay nagpupulong ngayon kung paano puputulin yung kapal ng carbon dioxide. 750 billion metric tons na bumibilot sa buong daigdig. Kaya sa pagpupulong-pulong dito po sa Bonn, Germany, ay mapag-uusapan kung paano dapat naputulin at bawasan ang carbon dioxide upang mabawasan yung kasiraan ng kalikasan, upang ang panganib ay hindi magdulot ng pagkasira ng tao at ng kanyang kabuhayan. Ito ang ating planeta. Ang planetang Terra o Earth. Saan ka nakatira? Sa Amerika? Europa? Asia? Sa Luzon? Visayas? O Mindanao? Kahit saang sulok ka man ng daigdig, lahat tayo ay nakatira sa iisang planeta. Napakagandang pagmasdan ng ating mundo. Ito ang nag-iisang planetang kinakitaan ng buhay sa kalawakan. Buhay na pinakamahalagang biyaya galing sa Diyos. Buhay na binigay sa tao, sa mga hayop, at sa buong kalikasan. Ngunit ang buhay na ito ay inabuso ng mga tao. Ang buhay na ito ay unti-unti nating pinapatay. Ito ang ating ipinangangamba. Tag-ulan sa panahon ng tagtuyot. Mahabang tagtuyot. Landslides at matinding pagbagyo at pagbaha.
pagkonti ng ani sa bukid o sa dagat, pagkakaroon ng epidemya. Sa mga nagdaang taon, marami tayong nakitang nasalanta, namatay, naapektuhan ng mga sakunang bunga ng malalang pagbuhos ng ulan o ng nakakapasong tagtuyot. Marami tayong nakikita at nararamdamang mga pagbabagong nakakabahala. Ang mga pangyayaring ito sa atin at maging sa ibang bansa ay epekto ng tinatawag na climate change at global warming. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima dulot ng matinding pag-init ng temperatura sa ating mundo o global warming. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng pagbabago ng klima sa pagtaas ng pandaigdigang temperatura? Nabubuhay ang ating mundo dahil sa sinag ng araw. Ang mga tao, halaman, hayop, at pati na rin ang insekto ay umaasa sa araw para sa kanilang kalusugan. Para panatilihin ang temperaturang kaaya-aya sa buhay sa mundo, karamihan sa init mula sa araw ay bumabalik sa kalawakan. Subalit dahil sa tinatawag na greenhouse gases, ang init mula sa araw ay naiiwan sa atmosfera ng mundo. Ang naiiwang init na ito ang dahilan ng pag-init ng daigdig. Naniniwala ang mga eksperto na may kaugnayan ang gawain ng mga tao sa pag-init ng daigdig. Ito ay dahil sa mga aktibidad ng mga tao na nagbubunsod sa pagpapatindi ng natural na greenhouse effect sa daigdig. Kabilang sa mga gawain ng tao na nakakaambag sa global warming ay ang pagsusunog ng fossil fuels gaya ng krudo, gas at coal. Ang karaniwang paggamit ng fossil fuel sa mga sasakyan, mga pagawaan at mga planta ng kuryente ay nagreresulta sa pagbubuga ng carbon dioxide. Ang methane naman ay nagmumula sa mga nabubulok na basura sa mga landfills at dump sites, mga duming pang-agrikultura gaya ng mga nabubulok na dayami ng palay at mga dumi ng hayop. Ang mga ito ay kabilang sa mga greenhouse gases na pumipigil sa paglabas ng init sa daigdig papuntang kalawakan. Malaking bahagi ng greenhouse gases sa ating atmosphere ay binubuo ng carbon dioxide, methane, at nitrous oxide. Ang carbon dioxide ay galing sa krudo, uling, at gas na ginagamit sa pagpapatakbo ng power plants, sasakyan, at iba pang gamit kuryente. Ayon sa mga siyentipiko, ang ating atmosphere ay kayang magtaglay hanggang 450 parts per million ng greenhouse gases na di gaanong magpapalala sa climate change. Sa ngayon, tinatayang nasa 372 parts per million na ang greenhouse gases sa ating atmosphere. Kapag inabot nito ang 450 ppm o ang tinatawag na tipping point, hindi na maaaring mapigil pa ang climate change. Ayon sa mga siyentipiko, may 40 taon pa bago natin abutin ang tipping point. Subalit ngayon pa lang, dama na natin ang lumalalang epekto ng climate change.